car or bike show versus car or bike meet. Tara guys, pag-usapan po natin. I'm AJ Rivera, event organizer, host, and public servant. Join me as we discuss the ins and outs of the local motoring industry and everything under the sun. Welcome to The Open Road. Okay, so everybody, welcome back. Kamusta po kayo? This is your guy AJ Rivera and I know it's been a while. Medyo madami po tayong inasikaso, maraming ginawa, marami pong trinabaho. Kababalik lang po natin ng Manila sa dami po ng dapat nating asikasuhin, lalo na po sa ating trabaho. Ayun po, ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon. But anyways, without further ado, pag-usapan po natin ang car or bike show versus car or bike meet. Ano po ba ito? First of all, ang car or bike show, ito po ay isang event or activity kung saan iniipon po ang pinakamagagaling na builders, restorers, at saka ang mga aficionados or enthusiasts na nagbubuo ng kanilang mga paboritong sasakyan. Ito po ay isang competition, nagpapagalingan po tayo at nagpapagandahan ng gawa. We have a set of judges na hina-hire or kinukuha or nagiging guest po natin dahil sila po ang mga taong matagal na sa industriya na nakakaintindi sa lahat ng konsepto na posible sa pag-build ng ating mga sasakyan ng tama, maayos, at of course, safe siya. So ayun po ang car or bike show. Again, competition po ito, pagalingan, pagandahan. So labanan, meron pong nananalo at meron pong natatalo. Ngayon, ano naman po ang car or bike meet? Ito po ay isang gathering. Ito po yung pagkikita-kita, magkakasamang grupo or basically iba't ibang grupo na pumupunta sa isang common or mutual na lugar. Doon po tayo nagkikita-kita, we share thoughts, nagkakilala, nag-uusap-usap, nagkikwentuhan. So basically, tambay. Yun po ang car or bike meet. So yun po, walang competition, you just go there casually. Minsan po may registration kasi may mga freebies po or inclusions dun sa pino-provide ng organizer. Sometimes naman po, free yan. Malaya po tayo magagawa yan. And of course, back in the day, meron pong tinatawag na tambay night or tambay noon, breakfast tambay, mga ganon. So pwede po yan any time of the day, sinet po ng isang group or set of organizers. But before, kanya-kanyang grupo po yan. Sa ngayon po, pinagsasama-sama po ng mga organizers yan sa iisang lugar. Yun lang naman po ang difference. But we were always been doing that simula pa nung araw. Nung panahon po ng mga magulang natin, ng mga tito-tita natin, meron pong Green Hills, meron pong Ortigas. And then of course, nung panahon natin, nagkaroon ng Libis. And then so dumating po si Marcos Highway and so on and so forth. Siyempre sa Pampanga, meron din po sa Clark, sa Spur Road po. Yun po ay karerahan naman. So yun po ay tambay-tambay. And of course, lately dumadami po yan. Ang regular po natin sa CGC, Clark Global City, yan po every Saturday meron po dyan. And sa iba't ibang lugar may mga pop-up po yan. Meron pong invitational or piling tao lang or piling mga grupo or shops lang ang iniimbitahan para sa mga meet na ito. And of course, meron pong published or free for all. Yung po ay kadalasan may registration para naman po yan sa lahat ng mga gustong mag-participate, ipakita, or matuto galing sa ibang mga enthusiast. So again guys, yun po ang pagkakaiba ng dalawa. No? Ang car or bike show po ay isang competition and car or bike meet po is basically hangout or tambay. So hindi po natin pwedeng ipagkumpara yan bakit si ganitong organizer nag-aasikaso or nag-organize ng car or bike show and sa kabila naman po car and bike meet. Ngayon po, meron din pong mas malalim or mas pressing na concern dito. No? So, kung napapansin nyo, recently, ang trend po ng ating society, hindi na po masyadong uso ang competition. Sa isang banda, okay naman po ito, kasi you are free to share your thoughts, share your mind. Pero sa isang banda po, the spirit of competition, spirit of camaraderie, yung pagalingan, pagandahan, and of course, sometimes po dahil sasakyan po ito paramihan din ng resources or paramihan ng pera. Ang nawawala po dito yung spirit ng competition na binibigay mo yung best mo bago ka sumali or lumaban. Yun po yung essence nun Kumbaga, bring your best or bring your A game. Yan po ang essence ng competition. Ito po ginagawa talaga
para ma-feature or ma-highlight itong mga shops na magagaling gumawa, magaling mag-restore, magaling sa concept, magaling po sa setup, sa kung ano man po ang specialty ng kanilang shop or business. Ginawa po ito para ma-promote sila sa mas magandang paraan, maipakita gaano kagaling ang kanilang mga gawa. Yun naman po talaga ang essence ng car or bike show. Hindi naman po ito basically ginawa para lang sa mga mahihilig sa sasakyan. Ginawa po talaga ito para po sa mga business owners sa automotive industry. Dito po natin ipapakita ano po ang meron, anong latest, anong kaya nating gawin, anong produkto meron tayo. Yan po ang essence niyan. So recently napapansin natin ay nga po nawawala po ang spirit of competition, and there are a lot of shows na minsan tinatawag na lang po natin at ng ating mga kaibigan at kapwa judges na fun show. Ang ibig sabihin po nito, everybody happy. Di po natin masisisi yung ibang organizers na fun show po lumalabas ang kanilang ginagawang event kasi ito po ang bread and butter nila. So kailangan po nila na magkaroon ng consistent na participant. So kumbaga may ulit po. Yun naman po ang essence ng kanilang ginagawa na everybody happy or lahat po nagkakaroon, lahat po nananalo. It doesn't mean naluto, but of course they are more lenient, mas maluwag po sila sa pagbibigay or pag-judge ng isang sasakyan. Sa atin naman po, sa case po natin, we are very strict when it comes to judging. As much as possible, we would like to feature or highlight po yung mga pinakamagagaling sa industry. Also, that would give chance to those na hindi po nanalo to improve on their craft. Palagi naman po tayong open, pati po ang ibang organizers and so was the other judges, para sa humingi ng payo itong ating mga participants. Lagi pong available ang ating mga judges at organizers para po magbigay ng advice. Masabi po sa mga participants ano pong nangyari, ano bang kulang, anong dapat idagdag, ibawas, or dapat pong gawin sa isang sasakyan para po mapaganda ito. Ito pong ginagawa natin para po matuto ang lahat eh. Hindi naman po kasi po pwedeng lahat tayo marunong. Also, hindi naman po pwede na lahat tayo magaling or lahat tayo champion. We understand, oo, may kanya-kanya tayong galing, kanya-kanyang creativity, mayroon pong ganyan. Pero of course, we always have to consider safety, number one. Form and function po. Sasakyan po yan. Hindi po basta isinalpak at pwedeng isalpak, okay siya. Kailangan po roadworthy pa rin yung sasakyan natin. Kumbaga, may silbi siya, nagagamit siya sa kalye ng ligtas or ng safe or even sa racetrack lalo. So, kailangan po meron tayong factors na kinoconsider para dyan. That's also the reason why there are judges or experts basically na matagal na po sa industriya na magbibigay ng payo sa inyo kung ano po ba ang tama at dapat gawin sa inyong mga paboritong sasakyan. So yun po ang essence ng competition or ng car and bike show. Ito po yung dapat nating intindihin at asikasuhin kasi po nawawala na po talaga ito. It's been a while. Nag-umpisa po tayo noon, sobrang higpit po ng judging, as in if you don't have anything new or anything special on your car, considering the form and its function, hindi po talaga tayo mananalo. Yan po ang inabutan natin. Hindi po pwedeng sabihin sa atin na napaglipasan na ng panahon ang ganong klaseng standards. Kasi po, hindi naman po pwedeng sabi ko nga lahat tayo magaling, lahat marunong. Dapat po lahat tayo nagtutulungan mag-improve. Hindi naman po ibig sabihin ng nanalo yung iba, mas magaling na sila or mas marunong. It just so happened na mas malinis or mas nagustuhan ng ating judges kung paano po i-deliver or ipinakita ang kanilang mga sasakyan. Hindi lang po ito basta dinalan nyo yung sasakyan na ipinark or inilagay doon sa event. Kailangan po number one, malinis na malinis ito. Inside and out, malinis. Lahat po ng sulok, lahat ng kanto, even the railings, please lang po. Dapat po talaga malinis ito. Meron po tayong mga judges katulad yours truly na lahat po ito pinapansin. Alignment, oversprays, detail, accessories, patina sa mga lumang sasakyan po. Kung paano nila nilinis or nirestore, kung bleach man yung kanilang upholstery, makikita po natin yan. Kung paano po nila ibinaba, the proportion, the measurements, everything po. Hindi po natin kailangan gamitan ng metro or ng medida or ruler.
Itong mga ito para makita natin. Obvious na obvious po ito sa mata ng mga nakakaintindi sa sasakyan. So lahat po yan, lalo ng alignment natin, dapat po lahat yan perfectly aligned. Hindi po tayo pwedeng sumali sa isang competition na pwede na yan or ito na yan or parang kinarwash lang or pinadetail lang. Dapat po talaga ang sasakyan natin, mapamotor or kotse, even trucks. So ngayon po, underbone, scooters, small bikes, pati po tricycle. Sa four wheels po, pati jeep, owner type jeep, pampasadan jeep, meron na po nagko-compete dyan. Pero kailangan po, it would be in perfect condition. Kumbaga parang bagong labas po ng kasa dapat siya. Ganun siya dapat kalinis, ganun siya dapat kakinis. Hindi po pwede na yan. And also, hindi po natin pwedeng gamitin laban sa ating mga organizers and judges na sa ibang event nanalo tayo pero sa event na sinalihan ninyo, hindi. Hindi po pwede yun. Number 1 po, magkakaiba po ang judges. Number 2, iba po ang criteria na tinitignan nila. Remember that judging cars and motorcycles is basically subjective. Ibig sabihin po, depende sa taste ng ating judges. Depende po yan. Meron po mga judges na gusto medyo creative, medyo kakaiba ang output. Medyo bright or matingkad ang mga kulay. Medyo nag-wild sa setup, nag-all out po. Meron po mga judges na ganyan. Meron naman mga judges na gusto conservative. Malinis, simple, as much as possible, close to factory. Original parts, basically, meron po mga purist na tinatawag na kailangan po lahat ng piyesa ikakabit natin original. Meron naman pong mga judges na kino-consider ang aftermarket replacement parts. Meron po kasing aftermarket na original, no, yung mga branded aftermarket parts and accessories. Ito po yung ginagamit ng mga purist or ginagamit ng mga enthusiast na merong budget. Ito po yung tinatawag nilang orig siya or original. Meron naman pong replacement parts, aftermarket, class A or copies. Meron po niyan. Or meron naman mga brands na hindi ganun kakilala, pero nandyan din po sa market. So, basically, nasa sa inyo naman po paano nyo i-present itong mga produktong kinakabit nyo sa sasakyan nyo. But remember, make sure po mapa-car or bike show or car or bike meet ang pupuntahan ninyo. Ang sasakyan na i-display po ninyo is in perfect condition. Hindi po pwedeng magpapakita tayo dyan ng ito lang meron, pero mag-i-expect tayo ng malaki in return. Sa tambay po, pwede po yan. Pero remember, pagka nandyan po tayo sa community yan, ang lahat po ng sasakyan, laging malinis, laging maayos. So, to make sure that maayos ang dating, make sure din pong malinis ang inyong mga sasakyan. Yung iba po na mga bago sa industry or nangangarap na makapasok or maging part ng industry, okay po na magtanong tayo sa mga nauna sa atin. It doesn't necessarily mean na mas nakakatanda. Sometimes so meron mga mas bata pero mas matagal na po kaysa sa atin sa industriya. So, pwede po natin silang tanungin, hingan ng payo kung ano bang tama at mali. Always listen po based on experience. Yung mga nauna po sa atin, mas marami silang naintindihan. Mapa-layman o mapa-technical. So, dapat po makinig tayo palagi sa kanila. Anyway, guys, meron po tayong quick break. Let's just hear a couple of words from some of our sponsors. Ain't nobody, babe. All I need is love. I just wanna run away with you. Hop out the Porsche, she just came in. 718, that's a Cayman. I'm so glad that I could make you mine. Together we'll be making dollar signs. Cause I can't help all these feelings. My baby.
Okay, so we are back. Ngayon naman po, bumalik tayo sa usapan tungkol sa car or bike meet. Guys, a reminder lang po, no? Pagka pumupunta po tayo sa ganitong activity or ganitong event, wag naman po tayong pasaway. Mayroon pong rules na dapat sundin. Number 1 po, yung pops and bangs. Yung ingay po na yan, yung pagre-rev na yan, yung mga pumuputok na yan. Unang-una, delikado po sa makina ng inyong mga sasakyan, mapamotor or kotse. Second po, syempre, clean as you go. Yung kalat pong bitbit natin, dapat po bitbit din natin pag alis. Or at least man lang itapon natin sa tamang trash can or basurahan. Huwag po tayo mag-iwan ng kalat kung saan tayo pumwesto or tumambay. Gusto nyo po ba ang bahay ninyo? Ganon din. Pag may bisita, iniwan ng kalat kung saan na lang, tapos iwanan din. Or kayo mismo, iwanan nyo ba yung tambak kung saan na lang, and then, madumi, di ba? So, dapat po, clean as you go. Pops and bangs po, magpaalam muna tayo sa mga organizers natin. Yung mga nagpapatugtog ng audio, isa pa po yan. Paalam din po tayo. Alamin po natin kung allowed po ba or hindi. Pangalawa, kung meron po bang specific na oras para dyan. As far as I know, lahat naman po yan merong oras, tamang oras. Pero dapat po i-coordinate natin sa mga organizer. Same goes with car show. Tandaan po natin na meron judges. Hindi lang po ang aesthetics ng ating mga sasakyan ang tinitignan sa car and bike show. Pati po audio, lalo na sa auto, sa four wheels, meron pong audio. So pagka may audio competition po, please lang. Kung sino po ang ginajudge, sana sila lang po ang nagpapatugtog para mas mapadali po or mabilis matapos ang judging. Then of course, mas maging tama or accurate po ang ipro-provide or ibibigay na score ng judges natin sa specific na mga sasakyan. So again guys, yan lang po. Please, number 1, ibalik po natin ang spirit of competition. Yan po ang essence ng car and bike show. Diyan po natin ipapakita kung gaano tayo kagaling. Diyan din po tayo matututo. Kaya sana nakikinig po tayo sa mga judges natin at wag po kayong mahiyang magtanong. You can always ask questions. You can always approach these judges after the event or after the awarding. You can send them a message kung kilala nyo sila or nasusundan nyo sila sa kanilang social media pages. You can always do that. But please, wag naman po natin silang awayin. Pwede po tayo magtanong at they'd be more than happy to respond to your queries or sagutin po ang inyong mga katanungan. When it comes to, again, car and bike meet, ayan naman po, wag po tayong pasaway. Magpaalam po tayo sa mga organizers. Ano po ba ang pwede, anong hindi. Remember po, kadalasan sa mga event na to, lalo na yung may bayad, meron pong registration form. Please read the fine print po, yung terms and conditions po or waivers. Basahin po natin, kadalasan naka-indicate po rito kung pwede po bang mag-ingay or hindi. Kung ano lang po bang pwede, ano ang mga bawal, anong dapat nating sundin. Kasi syempre, kailangan po respetuhin natin yung venue, number 1. Number 2, respetuhin po natin yung kapwa nating participant. So again guys, yun lang naman po ang inputs na ibibigay ko sa inyo sa pagkakaiba ng car and bike meet versus sa car and bike show. So again, this is your guy AJ Rivera. Maraming salamat po sa ating mga sponsors na walang sawang tumutulong at sumusuporta sa ating ginagawa. And by the way guys, nga pala, I would like to invite you all on May 17, 2025 at the New Caloocan City Hall for Kankalu Auto and Bike Show. This will be the biggest and newest car and bike event sa motorcycle capital ng Pilipinas. Again guys, May 17, 2025 at the New Caloocan City Hall. Magkita-kita po tayo. Andyan po ang ating mga pinakamagagandang builds ng sasakyan at ng mga motorsiklo. Dito po sa side na to ng Metro Manila, no? Dito po sa north ng Metro Manila. So again po, May 17, magkita-kita po tayo. Anyway, that's it for me, guys. Stay safe, drive safe. And of course, I'll see you again next time.